Hello buddies, this is Chris Sniper. Nandito tayo sa isang site na nagpa-remap ngayon. Naka-testbed na tayo. Pero ibigay natin yung remapping para maipunan ng base sa mga ibang site na kapareho nito ang pattern. So kung mapansin natin, isang big boulder marker, BBM or big boulder na magkatabi. Ito. Yung dalawa sila. Tapos naka-V ang pagitan nila. Code 4. So galing dito sa dalawa na to, mayroong flat stone dito na may hole. So, yan. Tapos itong bato na to, yan, double hole to. Yan. Double hole. May butas, saka may butas sa ilalim. So galing dito sa butas na to, magkumpas tayo ng 315 degrees northwest, papunta doon galing sa butas na to. So ang alignment niya nito galing doon sa another big boulder is 135, 315. So tatama siya sa natawag nating alpha code na letter D or code 4. So galing dito, forward tayo. Tingnan natin ang coordinate marker. So may dalawang bato dito na magkatabi na biniyak. Ito. Flat. Tapos ito naman, nag-letter B na rin. Yan. Pero itong kalahating bato na flat ay ginawang arrowway. Ito isang arrowway, tapos mayroon din isang arrowway dito. So unahin natin to. Mayroon siyang hole, ito. Mayroon din hole dito sa isang arrowway. Yan. Ito may hole din. So ito directional, then directional. So dito papunta tayo doon. Yan, 315 degrees. Yan. So pag-aabanti ka dito ng 1 yard, ito 1 yard galing dito, tatama sa isang fixed marker na stone. Ito. Yan. Tapos pinutol to eh. Nagputol na siya. Yan. So pag didiretsuhin pa natin, mayroong nakalak dito na bato ito. Tapos may hole. Yan. So galing dito sa hole na to, tapos yung arrowway is 135, 315 ang alignment niya. So ang distance niya is ito ko na. So 12 feet ang distansya. Tapos diretso pa doon may big boulder. Yan. So may reference ko big boulder. So dito tayo mag-base ng compass papunta doon. Yan. 135 degrees. Natamaan yung bato na yan. Hanggang doon sa arrowway. Yan. 135. Ginawang arrowway or letter V or arrow pointer. So ito yung coordinate marker niya. Naka-fix stone na may hole. Ngayon, ang sukat na nito is 12 feet. So tingnan natin sa gitna, 6 feet dito. Yan.
So pag magkumpas naman tayo sa gitna, yan. Galing dito sa gitna, papunta doon sa hole is 2 to 5 degrees. Ito ang hole. So legitimate marker to. Yan. Perfect hole yan. Okay? So pag magkumpas tayo dito, yan, tama siya ng 45 degrees sa gitna ng dalawang coordinate marker. Yan. So from hole, tapos yung arrowway na yan is 90 degrees due east galing dito. Dito naman due north yung due north yung big boulder doon. Okay, so coordinated sila lahat. Tapos galing dito sa hole na to, yan. Isin natin. May tatlong hole pa siya, yan. Yan. Maliit. Ito ang malaki. So ginawa siya. Tapos sa baba niya, kung makita natin, may numeric code na 8 ito. Yan o. Abstract siya pero 8 kung tingnan. Tapos may mga dot din. Tapos itong sa baba niya, ginawa siyang arrowway. Ito. Yan. Isinin natin arrowway ito. So dito na tayo magkumpas. Yan, 45 degrees. Okay, sukatin natin. Kita tayo ng 6 feet. Yan, dito katama. So, katama sa dito. 6 feet doon. 6 feet dito. So, dito mag-intersect lahat. Ngayon, pag-test dig natin, ito pinatest dig ko, ito ang nakuha agad. Broken stone. Ito. Saka itong letter D na bato. Yan. Biyak yan. Yan. So, yan siya. Tapos, paghukay dito, may malaking bato. Ito. Almost 1 foot pa lang. Malaki to. So, pinaligiran ng mga broken stones. Ayan. Saka ito yung tura niya. Black. Ayan. Mabasag-basag to. Tapos may mga red pisa panalo. Okay. Itong bato na to, dito na sentro ang intersection. Galing sa marker na yan, galing sa arrowway dito, tapos galing din sa arrowway at may hole na big boulder marker. So ito ang target spot natin na pinatest din. Tapos na-confirm na may hidden trail marker. So, bubabol to siya, pero nakatago. So ang na-test din natin, na-confirm na may hidden trail marker, kunin na lang to. Tapos direct under ng hukay. So i-check natin sa Japanese one ang dimension niya ng item. Dito pa siya. Dito. Yan. Yan. Ito yung sentro niya. Tapos horizontal detection. Ito siya. Maliit lang to. So itong bato na to ginawang backfill material para sa deposit. So pag dito na tayo sa baba, mga 2 feet ko lang. Dito lang 3 feet. Ayan na, lumabas na bato. So dito, naditik tayo dyan. Sa ilalim pa talaga ng bato. Ibig sabihin, ang item nito, direct under spot, galing sa taas. So abutin lang natin. So hindi natin alam ang lalim, pero direct spot na to sa nadig site. So hindi masayang ating paghukay dahil may target tayo sa ilalim.
Saka andyan ang lahat ng legitimate marker. Andun pa, may big boulder pa doon. So naka X pattern to. X pattern ang mga marker niya. Tapos ito na confirm na, na-recite. Tapos ito na yung item, under. Paghukay na lang ito. Ito yung test dig. Kaya may test dig para malaman natin na may hidden trail marker sa ilalim. Tapos ang history ng lugar na to, mayroong 7 kabayo na umakyat dito. Dinala ng mga Hapon, puro may mga karga. May mga karga ang 7 kabayo. Tapos nagstay dito ang mga Hapon ng sobra 1 week lang pag-stay nila dito. Tapos nagkampo sila dito sa perimeter. After that, bumaba sila. Pagbaba nila, wala nang karga ng mga kabayo. So yun na, mga items na yun ang dala ng mga kabayo na yun. Tapos pinalat nila dito. Kaya medyo mali ito. Palagay natin yung isang kabayo may karga na 4 na boxes o 2 ba. So tapos ginawa nilang multiple deposit. So itong area na to is very positive sa history, saka sa terrain. Ito slope ang mountain, tapos may creek doon sa baba. Yan. So itong dig site na to, pinipis dig na. Okay na to. Tapos ito, very legitimate marker. Talagang tinapyak. So natin ang bato, ginawang arrow. Okay? So yun ang isang dig site. Dahil dalawang big boulder siya, so dalawang load dito. So again, galing dito sa arrowway, tandaan natin palagi, ayan, may confirmation yan. Yan, 315 degrees. So back azimuth is 135 degrees. So yan ang big spot sa gitna ng dalawang coordinate marker. Tapos intersection doon sa yung hole. Ito, ginawang hole. Yan. Ito. Tapos may arrowway pa rin. Natatama siya sa 45 degrees. Yan. So yan ang exact dig site sa given surface trail markers. Ang pangalawa, ito. So itong arrowway na to, ay isa. Ayan, pagmasdan natin mabuti ang mga given trail. Yan, may hole din to na bato. Yan. So galing dito sa itong arrowway na marker. Yan. Pupunta doon sa target is due south. Due south ang target ito. So may dadaanan siyang hole ito. Nakasya yung daliri. Tapos babangga siya dito. Ito. So, isang fixed stone marker. Tapos mayroon na namang big hole. Ito. Tapos dito may hole na maliit, na malalim. So mga 2 inches. Ito. Yan. Maliit. Tapos ito malaki. Yan. So indication ng target direksyon galing sa arrowway. So coordinated sila lahat. Tapos ito, ginawang passageway. Yan, passageway ito. Itong passageway naman, may letter C. Yan, ginawa yan, letter C. Tapos, may coordinate pa rin siya na malaking letter C dito. Yan, nabalik ng pala. Ito yung letter C. Yan, yung malaki. Diba? That means malapit lang ang entrance. So, dalawang letter C. So, 3 feet plus 3 feet, 6 feet galing dito. Tatamaan natin ang target dig site. Tapos, itong dalawang hole din, 6 feet din, tatamaan ang target dig site. Ito na. So, ngayon, dito sa big boulder marker natin na reference, yan, 45 degrees. 45 degrees. So back azimuth is 2 to 5. Yang hole na yan. Ito. Ano to siya? Butas talaga to. Ito, double hole. Tapos ito, butas. Yan o. Yan. Butas to. Tawag ito anchor. Anchor marker. Dito pwede talian ng
lubid. Yan. Tatagos ang 1 dyan, no? Okay? Tapos dito tayo naggumawa ng reference or fulcrum point. 45 degrees tatamaan yung isang dig site na may confirmation doon sa ROA. So, malapit na ang deposit. Dalawang deposit, magkatabi lang sila. 7 yards lang. So, mga 21 feet. Okay? So, dito naman, itong malaking boulder na to, may hole din siya. Ito. Yan, may hole din to ito. Maraming butas-butas to na ginawa nilang reference. Yan. Yan. Kita lang. Yan, hole yan. Okay? So, tapos, babangga siya dito. Itong tawag natin ito, lock. Lock STM. Sabi nga lock. Ginawang pader. Yan. So, taga dito sa akin, pader siya. So, ibig sabihin, wala nang deposito doon. Papunta dito lahat. So, mayroon din itong hole. Yan. Hole marker. Ano? Lalim. Okay? Maraming butas to. So, may butas. Butas. So, galing dito, magkukumpas tayo. Galing sa butas. Is 45 degrees. Tatamaan yung ROA. I mean, due north, tatamaan yung ROA. Tapos, 45 degrees, tatamaan yung BBM, yung anchor passage, ay yung anchor hole. So, dito ngayon, ito na, tinitisdig. Nakita natin. Ayan. So, bakit dyan tinitisdig? Kasi dyan lahat ang intersection. Ayan, 6 feet. 6 feet dyan. 6 feet naman dito, galing dito sa hole. Tapos, yung sabi ko kanina na letter C, 6 feet din. So dito nag-intersect lahat. Galing naman dito sa hole na maliit at malaki. Yan, 6 feet din. Abot yan sa dig site natin. So ito yung dig site. Tinitisdig na natin. Yun pa rin ang itsura. May mga broken stone. Yan. So, wala pang kwanto, no? 2 feet pa lang, no? 2 feet pa lang to. Lumabas na. May malaking bato na naman. Nag-isang malaking bato, tapos may mga broken stone. So, ito ay palatandaan na hidden trail marker. So, tapusin pag-tisdig pa yan mamaya para makita natin yung bato ano sa ilalim. So, ang detection niya dito. Remap muna natin bago mag-detect. Para hindi tayo sasablay sa remap sa dig site. Yan. Ito yung target niya dito. Yan. Okay. Halos kapariha lang ang dimension ng item doon. Okay, so direct under rin to na target. So, hopefully, hindi masyadong mababaw kasi malapit lang sa creek. Yan o, may tubig na. Tapos may passage ka. Okay. So, ganito bodies, mag-remap. Tapos, test dig agad para malaman ang dig site kung may confirmation ba na hidden trail marker. Ito yung flat stone, hidden trail marker dito. Doon din, may isang stone din na malaki na hidden trail marker. Tapos, sa paligid niya, may mga basag-basag na mga stone, maliit na bato, broken stone. So, ang pag-abot na lang nito sa item. So, confidential na yan, hindi na yan i-video. Dahil sikreto na yan. Okay, yun lang buddies. Tandaan, dalawang big boulder marker na magkatabi. Then, dalawang deposit din na magkatabi. Yan, nakakaayon lahat, nakakonect lahat ang mga coordinate marker o mga surface markers. At may lock sa gilid-gilid. Pader, yung pader na type na stone, pader na type na stone na big boulder. Tapos ito, nag-intersect lahat dito ng 3 grams. Basta papasok sa 3 grams na mga direksyon. Tapos yun din ang isa. So almost 7 yards na to, 21 feet. 7 to 8. Na distansya ng dalawang deposit. So hopefully may natutunan tayo. Kaya lang buddies, tandaan palagi,
remap first bago mag test dig, tapos bago mag final operation para sigurado na may tatamaan na item sa ilalim. Bansay and eat, sleep, and explore. Have a nice day, buddies.